Guys, alam ko na napakaraming hindi nasiyahan sa final 12 lineup ng Gilas dahil sa presence ni Kiefer Ravena. Well, ang dami kasi niyang bashers. And I don't even know the reason. Kaya I made my research until nakita ko ang post na ito sa Facebook and all credit to the owner. Ito siguro ang isa sa mga rason kung bakit ayaw ng mga fans kay Kiefer Ravena. And let's take a look at this play. Well, I don't know their play and I don't want to judge based on one play only, pero ang very clear on this video ay ang reaction ni Andrew Blatch na hindi lang nainis kundi nagdadabog pa. Hindi naman siguro ito gagawin ni Andrew Blatch kung wala pang dahilan. He was very frustrated and based on this play, ay hiningi niya ang bola from Kiefer Ravena pero Kiefer elected to slash and attack the defense. Well, ito kasi ang primary concern ng mga fans kay Kiefer. Masyadong madribble at huminto sa kanyang mga kamay ang bola. Masyadong mabagal ma-develop ang play and more often than not ay aakuhin na niya ang opensa. Well, I have no problem kung siya pa si Jason Castro o si Terence Romeo na pawang mga professional scorers as they call them. Kailangan kasing ma-distribute ang bola, especially dahil nandyan sina Kai Sotto at Jordan Clarkson. Kailangan na mabilis ang pag-develop ng mga plays at dapat maaga ang atake. In fact, mas mabuting takbuhan ang laban dahil sa half-court set ay mahihirapan si Jordan Clarkson dahil nakaset ang depensa. Pero in terms of talent and skills, ay walang duda, napaka-talented ni Kiefer Ravena, pero marami siyang bashers. Dahil meron siyang image na ball hog. It will be a big challenge for Kiefer to prove his critics wrong. And he has the opportunity to do that against Dominican Republic sa opening game ng FIBA World Cup. Kailangan na mas-set up ni Kiefer Ravena nang maayos si Kai Sotto, mapailalim man o mapalabas. Dahil kailangan ni Kai Sotto ang bola upang magkaroon siya ng kumpiyansa, something na kailangan ng team. Dahil kapag nakascore kasi si Kai Sotto, ay gaganahan siya sa depensa at tataas ang kanyang energy at magiging napaka-aggressive ang kanyang mga galaw, especially in protecting the paint. Samantala, sa paglapit ni Chip Engelland sa ilang local na media, matapos ang ensayo ng Team USA sa Mall of Asia Arena noong Miyerkules ng gabi, ginamit ni Chip Engelland ang kanyang magalang na paraan upang mawala sa kanya ang atensyon na nakatuon sa kanya. Gayunpaman, hindi maikakaila ang kanyang nararamdaman na kasiyahan, isang dating bituin ng Northern Consolidated Cement o NCC. Ang pagbisita ni Engelland ay para bang pagbabalik sa tahanan. Feels like I'm home again. Yan ang sabi ni Engelland. Ipinahayag niya ang kanyang tuwa sa pagkakataong bumalik sa bansa, kung saan naging bahagi ang Pilipinas sa kanyang mahalagang yugto ng kanyang basketball career. At ang kanyang pagbisita, hindi niya maiwasang maging excited sa pagkikita muli sa mga dating kasamahan sa basketball. Kabilang na ang basketball icon na si Samboy Lim at ang isa pang legend ng Philippine basketball na si Alan Caidic. Ang pagkakataong makasama ulit ang mga ito ay isang makulay at masayang pagkakataon na hindi dapat palampasin ni Chip Engelland. Tila na sa tamang lugar si Engelland at nararamdaman niya na siya'y bahagi ng basketball community ng Pilipinas. Isang espesyal na kabanata ang pagbabalik niya at sa pangarap niya sa mga kasamahan at kababayan niya, masasabi niyang feels like I'm home again. Why me? Get some of these other players and coaches here. Yan ang sabi ng American shooting coach na si Chip Engelland with a smile. Sa kabuuan, may isang talaan ng mga bituin ng NBA sa USA basketball team na narito sa Manila
para sa FIBA World Cup na sabik na babawi sa kanilang pang-7 pwesto noong 2019 edition sa China. Ngunit patuloy pa ring nagniningning si Chip England para sa mga tagahanga mula sa Pilipinas, lalo na sa mga fans noong 1980s, kung saan siya ay isa sa mga naturalized players na nagpalakas sa kupunan ng Pilipinas at ng Northern Consolidated Cement. Sa kanyang mga tagumpay at pag-ambag sa basketball sa bansa, naging makahulugan siya sa mga Pinoy basketball fans. Sa kabila ng mga pangalan ng mga NBA stars, ang alaala ni England ay umaalab pa rin sa mga pusong nagmamahal sa larong basketball. Isang bituin. Si England ay isang patunay na ang basketball ay hindi lamang isang laro, kundi isang kwento ng pagkakaugnay ng mga tao at kultura sa iba't ibang dako ng mundo. Almost 4 decades later, the warm reception hasn't changed. The best basketball fans in the world are here in the Philippines. So to be here and the World Cup being here, it's an honor to be here. Yan ang sabi ni Coach Chip. I couldn't be more excited. I feel like I'm home again. It feels really good. Added the 62-year-old coach who's part of Steve Kerr's illustrious staff that has also someone with Filipino blood in Eric Spoelstra. Ipinamalas ni England ang mga masayang alaala niya nung siya ay ang pinakamahusay na outside threat para sa national team noong 1985 FIBA Asia Championship contest sa Kuala Lumpur at sa Jones Cup sa Chinese Taipei noong parehong taon. Siya rin ang nanguna sa NCC team na nanalo sa PBA Reinforced title at nagdulot ng malaking pangamba sa US selection sa Intercontinental Cup na ginanap sa Girona, Spain sa parehong taon. At sa pagbabalik tanaw, nagiging malinaw ang pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa mga makulay na tagumpay ng basketball sa bansa. Siya ay isang bahagi ng mga yugto ng tagumpay at kagitingan ng Pilipinas sa international basketball scene. Sa bawat laban at patimpalak, naging inspirasyon siya para sa mga manlalaro at mga tagahanga. Patunay na ang kanyang pangalan ay hindi lamang pangalan, kundi isang makulay na bahagi ng kasaysayan ng Philippine basketball. I have great memories. First of the great players of the PBA, my teammates with NCC and San Miguel. Dagdag na pahayag ni Chip. I remember our great honor, Mr. Danding Cuangco, who I miss and we all do. He supported us. Great coach we had, Ron Jacobs. Our team manager was Henry Cuangco, so we miss him. My dear friend in the team, Alfie Almario, so I have a lot of memories. Many are happy and some are sad ones because life happens. Yan ang sabi ni Coach Chip.